Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibin natin, umamin na si Aimee, nako, asedre at gadon, naalog ang utak. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Kalayaan sa naglalakaw. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, eto pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. Eto mga kababayan, bigyan po natin ng reaksyon itong si Asedre, no? Representative Jude Asedre, sinasabing tila Davao na ang sentro ng bintahan ng shabu. Sabi niya po mga kababayan, bakit tila ang Davao na mismo ang sentro ng bintahan ng shabu? War on drugs nga ba ang isinulong o war for drugs mga kababayan? Ito bigyan po natin ng reaction to si Representative Jude Asedre. Tinitira niya po ngayon ang Davao mga kababayan, no? Alam naman po natin itong tabatsoy na ito, itong baboy na ito buhaya pala. Itong buhaya na ito ay walang ginawa kung ditirahin po ang mga Duterte. Ngayon, mga kababayan, bigyan po natin ng reaksyon yung sinasabi niyang ang Davao daw ang sentro na ng bintahan. Kasi yun po ang gusto nyong palabasin, no? Even kinukuntsaba nyo po yung mga mainstream media para mag-focus lang, no? Dito sa Davao City, mga kababayan. Pero, talaga ba? Dito lang? Dito po sa Davao City, ito nga ang napansin ng ating mga kababayan. Simula po ng natapos yung administrasyon ni Pangulong Duterte, no? Itong mga parang ginagamit na nila ngayon yung Davao, mga kababayan, na ganyan nga, sabi bintahan di umano, di ba? Dahil para siraan po ang mga Duterte. Well, in fact, hindi lang naman po dyan, no? Nangyayari yan, Jude Asedre. Hindi lang binabalita sa mainstream media kasi gusto nyong mag-focus, no? Gusto nyo pong mag-focus ang taong bayan sa Davao City. Yan lagang ibabalita ninyo. Alam na po yan ng mga Akala nyo po ba naniniwala rin yung taong bayan sa inyo? Na doon talaga? Anyway, nung may nahuli pong tulak, diba? Diyan sa Malacanang Complex, no? Hindi ka nagsalita. Yan ba talaga ang Davao na ba talaga ang sentro ng bintahan? Pero bakit noon, di ba? Napakainit po ng balitang yon, na dyan mismo sa Malacanang Complex may nahuli, mga kaubayan. Papalapit na sa Pangulo yan, di ba? Yung Malacanang Complex sa compound, mga karibin natin. Papalapit na po sa palasyo or sa Malacanang itself, mga karibin natin. Nagsalita ka ba nun? Hindi ka nagsalita. May narinig ba ang taong bayan na nagsalita ka that you are against war or you're against illegal drugs? Iyon, no? Malapit na sa Malacanang, hindi ka man lang nagsalita. Hindi mo man lang sinabi, "Oops, Mr. President, it's getting near, no? Diyan sa inyo. Baka pwedeng asikaso." Hindi, no? Ni isang salita wala kaming narinig sa inyo. Kayong mga House of Representatives, di ba? Kayong mga representatives, wala kaming narinig doon po sa balitang yon. Puro vloggers lang ang nag-focus doon sa balitang yun, mga kababayan.
Kaya eto talagang grabe itong si Asedre, no? Talagang politika, pinupolitika niya po ang Duterte. Eto pa mga kababayan, meron pa po siyang isang statement. Bigyan din po natin ng reaction to para sabay na. Sabi naman po dito ni Jude Asedre, mga kababayan, former President Duterte kailangang patunayan na walang koneksyon sa mga drug lords. Ang publiko ay may karapatang malaman ang katotohanan. Imbis na magpakalat ng fake news, dapat patunayan ni ex-President Duterte na wala siyang kinalaman sa mga drug lord. You know what? Ikaw po ang nag-aakusa. Nandyan po sa inyo ang burden of proof, di ba? Sabi nga po ni Claire Castro, kung ikaw ang nag-aakusa, ikaw ang magpatunay. Ngayon kayo ang mag-aakusa, si former President Duterte ang magpapatunay. Ano kayo, sineswerte? Loko rin ng mga ito Tapos eto pa mga kababayan, no? Pinipilit nila na yan, no? Na si former President Duterte ay umamin or something na magsalita about dito, no? Sa kanyang allegation na may connection sa mga drug lords. No, pinupilit niya. Ginamit niya pa ang publiko. Sabi niya, ang publiko ay may karapatang malaman ang katotohanan. Tama. Tama ka. Jude Asedre, diyan ka lang tumama. Kaya dapat, sabihan mo po si President Bongbong Marcos Jr. na magpa-hair follicle test na para, kasi may karapatan, sabi mo may karapatang malaman ang katotohanan ng publiko. Ang publiko ay may karapatang malaman ang katotohanan. Diba? Pakirelay naman po, dahil ikaw naman po ang nagsasabi niyan, at yan naman po siguro ang inyong prinsipyo, please tell the President na mag-conduct na po siya ng hair follicle test kasi ang publiko, yun po ang hinahanap. At sabi mo nga, may karapatan na malaman ang katotohanan. Huwag po tira ng tira sa mga Duterte, Jude Asedre. Representative Jude Asedre, no? Kasi minsan nawawala na kayo sa hulog, no? At nagba-bounce back agad sa inyo yung inyong mga sinasabi. Now, if you really insist, no, itong allegation mo na may connection sa mga drug lords si former President Duterte, ikaw po ang magpatunay kasi nasa sayo po ang burden of proof. Sabi nga po ni Claire Castro, kung sinong nag-aakusa, siya po ang magpatunay para hindi masabing fake news, di ba? Ngayon, fake news pa po itong sinasabi ni Asedre. Lahat po ng hindi nagpapakita ng ebidensya, maliban na lang po sa mga vloggers na nagre-react lang sa mga balita, di ba? Kayo po, lahat po ng mga politiko na hindi nagbibigay ng ebidensya, hindi naglalatag ng mga data, information that justify their allegations. Ito po ay matatawag na fake news peddler, mga kababayan. No? Sino ang magpapatunay? Si dating Pangulong Duterte ba? Kayo po ang magpapatunay, Jude Asedre. Habang hindi mo napapatunayan ito ay maituturing na fake news. Habang hindi mo mapapatunayan ito, ikaw po ay maituturing na fake news peddler. Yun po ang totoo. Diba? Hanggat walang ebidensya, fake news. Yun po kasi sabi na nang sabi ni Yusek Attorney Claire Castro, mag-usap kayong dalawa. Diba? Kasi parang tinitira ka niya, no? At nagbobulahan lang tayo dito. Diba? Grabe yung mga ito. Alright, ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin itong balita. Nako, ito naman si Larry Gadon, mga kababayan. Tumira na naman po. Tinira po si Senator Amy Marcos. Sabi po ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation, hindi na po ito attorney. Bakit tinatawag pang attorney? No? Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon said Senator Amy Marcos stands to lose
more votes following the endorsement by Vice President Sara Duterte on her re-election bid for the May midterm elections. Nako. Sabi po dito sa caption, kiss of death. Amy Marcos may lose more votes after Sara Duterte's endorsement. Larry Gadon. O yan mga kababayan ha. Ano po ang nasa tamang pag-iisip pa ba ito? Nagtatanong lang. Ha? Kasi kung titingnan mo, ano ang basihan niya? Di ba? Ano ang basihan niya para sabihin maglulus ng more votes si Senator Amy Marcos after the endorsement of Vice President Sara Duterte? Gayong, sa pinaka-latest na survey, mga kaubayan, no? Si Vice President Sara po ang most trusted, no? In terms of trust and approval ratings, mga karibin natin. Ha? Paano mo po? Yan po ang basihan ko. Ikaw po, Secretary Gadon, ano po ang basihan mo para sabihin mong maglulus ng more votes si Senator Amy Marcos? Kasi ang basihan ko na posibleng manalo po si Senator Amy Marcos dahil po sa survey result na bumulusok ang trust and approval ratings ni Vice President Sara Duterte. So yan po ang basihan ko. The more support of VP Sara, the more support of Amy Marcos. Ewan ko lang sa'yo kung anong basihan mo. Baka, di ba? Hallucination ba yan? Tawag dyan? Ha? Parang namamalikmata ka lang yata. Tulog ka pa ba? Secretary Gadon, tulog ka pa ba? Nagtatanong lang po. Kasi mukhang hindi mo nakikita yung mga latest survey result at yung mga peace rally ng ating mga kabayan supporting Vice President Sara Duterte and former President Duterte. Yan mga kabayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang. At eto pa, pasadahan din po natin ito mga kababayan, 5 pong general ang i-arrest kasi sangkot sa malaking issue. Naku po. Eto po mga kababayan, sino kaya ito? Ang susunod na warrant, yung mga pulis, 5 pulis. So it's been said, and there have been rumors that in fact, Senator Bato, General Albayalde, General Karamat, General Danao, and General Leonardo will be following in the next arrest. And then there are several arrests more down the list. So, pero tuloy-tuloy ito ang susunod na warrant, yung mga pulis, 5. So yan mga kababayan, good luck. Good luck po dyan. At sana'y lumabas talaga ang katotohanan kung ano man po yan, Senator Amy Marcos. Bira lang ang bira. Ipatunayan mo po sa taong bayan na ikaw ay Duterte talaga. Pero talagang gustong-gusto talaga ng taong bayan makitang ikaw mismo ang mag-impeach sa sarili mong kapatid. Maghain po ng impeachment complaint. Pero anyway, sana'y magawa yan sa lalong madaling panahon. Okay? Ito mga kababayan, last po natin pag-uusapan at i-play na po natin yung video. Ito po. Yung pulis pong nag-resign. Yung pulis pong nag-resign mga kababayan dahil po sa kumontra sa pag-aresto ng ICC kay former President Duterte, nag-resign na sa PNP. Nako, congratulations sir. Saludo po kami sa inyo, no? Kami pong mga taga-suporta ni former President Duterte ay sumasaludo sa inyo. Palakpakan po natin, no? Yan, it's better to resign than to follow illegal mandates, no, command sa inyong lahat mga kababayan. Okay? So kayo mga karibin natin, hanga ba kayo sa ginawa ni Sir, no? Yung patrolman na kumontra sa pag-aresto kay former President Duterte, nag-resign na. Sana yung iba rin, no? Ito nga, patrolman pa lang mga kababayan pero may prinsipyo na. Yung iba, mga general na pero nawala yung kanilang mga prinsipyo. Diba? Totoo, di ba? Nawala po yung kanilang mga prinsipyo dahil sa ano?
O yan, tinatanong ko po kayo. Dahil kaya sa ano, kaya nawala ang kanilang mga prinsipyo. Buti pa itong isang patrolman mga kababayan, nakikita ang mali sa tama, ang tama sa mali. Yan mga karibin natin. No, na-identify niya agad. Congratulations sir, huwag ka pong mag-alala. Kasi bilog naman ang mundo. Malay natin sa susunod na panahon, sila naman po ang mag-resign forever. Diba? O eto mga kababayan, panoorin po natin to at bigyan ng reaksyon. Eto na po. Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang kaya pala pinalaya ang ambassador na si Marcos Lacanilao ay posibleng kumanta kung hindi hinarang ni Chis Escudero ang pagkakakontempt nito sa Senado. May panibagong developing report ngayon ng usap-usapan sa mundo ng social media na tila unti-unti na nga daw mabubuking kung sino ang mastermind sa likod ng di umano'y illegal daw na pag-aaresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kung hindi pinigil ng Senate President na makulong sa Senado ang controversial ambassador na walang iba kundi si Marcos Lacanilao. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at paki-click na din ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, umani ng samot-saring reaksyon sa mundo ng social media ang naging desisyon ng Senate President si Chis Escudero na di pirmahan ng contempt order ng Senado patungkol sa tila nag-uutos na ikulong ang Special Envoy on Transitional Crime Ambassador na si Marcos Lacanilao nang hindi daw ito magsabi ng buong katotohanan sa naging public hearing ng Senado. Tila tinatanong kasi ni Senator Amy Marcos at Senator Bato de la Rosa kung bakit pinirmahan nila Canilao ang lahat ng mga papeles patungkol sa ICC. Gayon ito ang nag-oversee ng di umano'y pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at alam daw niya sa kanyang sarili na hindi dinala sa contempt or competent judicial court ang dating Pangulo para doon ay unang iharap bago dalhin sa The Hague, Netherlands. Nagsinungaling din daw ang nasabing ambasador nang sabihin mismo na inappoint daw siya ng PCTC bilang maging representative nila para di umano'y pag-aresto sa dating Pangulo. Gayong kinumpirma ng Philippine Center on Transitional Crime na si Anthony Alcantara na hindi siya ang nagpa-appoint kay Lacanilao para magbigay ng authorization at irepresenta ang pambansang Pilipinas sa pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang mas nakakagigil pa daw dito ay bakit sa kabila ng pagkakakontempt na Lacanilao ay agad itong pinalaya ni Senate President Chis Escudero sa hindi daw malamang dahilan at mas kumalat pang maraming usap-usapan na sa mundo ng social media matapos matimbog ng veteran vlogger na si Maharlika na posibleng tila may connection daw ang controversial na ambassador sa First Lady na si Liza Araneta Marcos na tila inakusahan na rin ng taong bayan na posibleng may kinalaman raw sa pagkakaaresto sa dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Mas naging balpang marami sa ating mga kababayan nang lumabas ng isang komento sa mundo ng social media na hindi lamang daw isa kundi posibleng dalawa ang taong dapat sisihin sa di umano'y illegal daw na pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mas nakakagibal daw ang balita dahil posibleng hindi Marcos ang nasa likod nito. Matapos ang balitang ito ay tila nagimbal ang taong bayan nang biglang lumutang ang pangalan ng dalawang taong tila itinuturo ng marami sa ating mga kababayan na posibleng nasa likod ng pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito daw di mo ng First Lady si Liza Araneta Marcos na minsan ang isiniwalat ni Maharlika na may larawan kasama ang controversial ambassador na si Marcos Lacanilao ang isa sa mga taong naghatid kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC. Maging ang pangalan ni House Speaker Martin Romualdez ay lumutang din sa di mo ni posible daw na isa sa mga mastermind sa pagpapaaresto sa dating Pangulo. Hindi daw ito posible or imposible. Marami daw mga Pilipino nakakapansin na atat itong pababain si Vice President Sara Duterte sa kanyang pwesto.
kaya nga daw ipina-impeach ang Vice Presidente sa Kongreso. Mas nasyak pang marami sa ating mga kababayan nang i-reveal mismo ni Sastro Gandasasot na tila para sa kanya ay may dalawa rin daw tao ang hinihinala nitong posibleng nasa likod ng pagsuko sa dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas na walang iba kundi si Rodrigo Roa Duterte. Matapos nga lumabas ang balitang ito, ay umani agad ang samot-sari comment at reaction mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, kahit saan mo tignan, maling-mali ang ginawa ng gobyerno na binenta ang kapwa Pilipino sa mga dayuhan. Huwag na po nating iboto ang mga manok ng gobyerno dahil parang wala silang nakitang mali sa ginawa ng gobyerno. Hindi na kailangan magtanong kung sino ang nag-utos kahit hindi pa sasabihin. Alam naman natin lahat kung sinong dalawang tao lang ang magkasabwat sa pagkidnap ni former President Rodrigo Roa Duterte at ipadala sa The Hague. Nagtatakipan ng mga traidor sa bansa. Pasahod kayo ng taong bayan pero hindi kayo honest sa sinumpa ninyong trabaho. May sipag-resign na kayo at sadyang pinapasahod sa inyo lahat ng taong bayan. Kaya nga ginawa ang SP si Cheese ay siguro yan ang rason para pagdating ng ganitong panahon ay magagamit at sana makulong lahat sila. End quote. Ito po, si Senator Amy, nagsalita na siya tungkol sa pulburon issue. Yun po kasi ang hiling ng karamihan na kung totoong suportahan niya ang mga Duterte, sabihin niya na ang kanyang nalalaman. At ito, mayroong 1-minute video sila ni VP Sara. Nagbisita po si Senator Amy sa Davao. At doon, medyo patapsing lang ang kwento ni Senator Amy tungkol sa pulburon issue. Dahil patapsing lang, hindi pa masyadong vulgar. I-translate ni Teo Moreno yung usapan. Basahin ko lang muna yung translation o script. Then mamaya iparinig ko yung usapan nila ni VP Inday Sara. Okay. Teo Moreno, sabi niya, the revelation, pagbubunyag, pagsisiwala sa mga lihim. Ayan na. Post ito ni Elvin Austria Laceda. Just in. Nosebleed daw. Dumurog ang ilong. Yung mga gumagamit ng pulburon. Nosebleed daw, sabi ni Amy. Senator Amy seemingly confirms that she witnessed some people bled their noses in Peninsula Hotel. She related this experience during her visit with VP Sara in Davao City. This 1-minute plus live video is vital. Ito na nga yung hinihintay natin At salamat, hindi ako nagkamali na ikampanya si VP Sara. Bigyan niyo ako ng isang sinong may dalang Mark? Okay, naghanap ako ng sample ballot. Nag-distribute na kami kaninang umaga sa mga kaibigan namin, specifically dito sa Tribong Talandig ng Bukidnon. Ito na po yung sample ballot namin, Duterte Senators, Duterte plus 2. So, nandito, number 39, Marcos Amy, number 66, Villar kami. Yan na po ang aming sample ballot. May party list kami, Bisaya Youth. Of course, may local candidate din ako na konsehal. So, hindi ako nagkamali na sinunod ko yung wisdom, yung strategy ni VP Sara at Tatay Tigong na isama natin ibotar si Senator Amy at Camille Villar. Ito na nga. So yan mga kaubayan, napalakalaki pong impact nitong pag-uusap ni Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos wherein umamin nga itong si Senator Amy Marcos na pahapyaw lang. Sabi nga ni General Macanas, pahapyaw pa lang. Ito, maaaring sa mga susunod na mga pagkakataon ay talagang bulgarar na ito mga kababayan. So abangan po natin yan. Alright? Ano man po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po nating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.